morning mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, December 28, 2023. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Aba, magandang umaga sa inyong lahat mga kasangbahay ha. Bago ko ituloy ang aking chika ngayong umaga, aba, syempre ipapakilala ko ng aking makakasama muli ngayong umaga. Aba, ang nag-iisa ang aking personal favorite talaga naman, si Dean Cecilio Duca. Dean, magandang umaga. Magandang umaga, Attorney Mimi. Nice to see you again bago matapos ang taon Oo at nga. nagkita naman tayo. Oo nga, Dean. Ang tagal nating di nakita. Na-miss ko kayo, Dean, ha? Mukhang busy-busy kayo. Unang-una, ha, mga kasangbahay ko, congratulate ko syempre si Dean. Ako, Dean, napakaganda ng performance ng UMAC sa kakatapos lamang no, na bar exams. Congratulations po, Dean. Nakakatuwa naman. Maraming salamat at talagang medyo magagaling yung ating mga estudyante kaya pinalad tayo na naging number 1 sa aming kategorya. Galing, ang galing din, oo. Tsaka din ha, gusto ko rin po kayong i-congratulate. Siyempre kasama kayo dito sa, alam nyo naman, nanalo ng Anak TV Seal Award ng UNTV Huntahang Legal. Siyempre nagpapasalamat ako sa inyo din kasi naman ako, maraming beses na kayo ang kasama ko talaga tuwing Huwebes para makahuntahan. So, congratulations to us, Dean. Salamat at sana hindi po kayo magsawa. Nasamahan ako dito sa Huntahang Legal. Nako, baka naman mapag-usapan natin no, sa mga susunod. Nako, talagang baka magbago ng programa. Talaga namang mas makasama natin lalo ang naging isang Dean Cecilio Duca. Dean, salamat ha. Congratulations to us po, Dean. Oo, congratulations, Attorney Mimi, at malaking karangalan ito na mapabilang sa iyong magandang programa. Yes, so Dean, syempre tayo dito ay laging nakatuon at ang talagang goal natin ay talagang serbisyo publiko sa Huntahang Legal. Ayan, Dean. Ako, simulan na natin ha sa national issues, Dean. Itong unang-unang national issue natin ngayong umaga. Nako, ang paggamit daw po ng paputok sa residential areas ay ipinagbawal sa 2 lungsod sa Metro Manila. In fact, Dean, I think hindi lang naman sa 2 lungsod ng Metro Manila yung pinagbabawal ang paputok, Dean, ano? Talagang laging may paalala. Sige, Dean. Alam mo, Attorney Mimi, 1992 pa ako, natatandaan ko, no? May Republic Act 7183 na talagang ipinagbabawal itong mga iba't ibang uri ng paputok dahil nga nakakasama hindi lamang sa kalusugan at kaligtasan ng mga tao, kundi pati na rin sa ating kalikasan. Dahil yung mga carbon emissions niyan ay pollution ang dala, no? At hindi maganda para sa ating kapaligiran. Kaya tama yung pagbabawal at sana lahat ng mga lungsod at mga local government units ay mag-adapt ng kaparehong pagbabawal dahil hindi naman maganda talaga ang naidudulot nito. Oo, yun nga din. Pero meron po ba yung exemptions? Meron po bang fireworks na allowed? Or, di ba kasi, ako din personally sa area kung saan ako nakatira, usually meron lang talaga yung mga torotot, yung nagmi-make lang ng noise, pero hindi talaga, yan, walang mga paputok no din. Pero yun nga, meron bang mga iba na allowed o lahat talaga absolutely ay prohibited din? Doon sa Republic Act 7183 na nabanggit ko kanina, meron dong listahan ng mga ipinagbabawal ng mga paputok. Kaya lang, alam mo, ang ginagawa nitong ating mga manufacturers, binabago yung pangalan para mapawala dun sa listahan. Ano ba yan? Oo. Kasi meron tayong mga tawag din, di ba? Meron talagang quote-unquote mga notorious na paputok na alam natin, ay, hindi talaga pwede yan. Yung mga libintador, di ba? Yung mga ganyan. Kasi maliban sa harmful sa environment, delikado pa din, di ba? Pagka minsan babalikan mo kasi kala mo hindi pumutok, yung pala, ang lakas pala, di ba? Ang daming nakikita natin din, lalo na nung mga medyo ilang taon ago, no, a few years ago, yung nako kapag ka New Year, ang daming tao sa ospital dahil na aksidente, no, na aksidente dahil sa paputok. So iyan din naman po din yung iniiwasan natin, di ba, din, para hindi naman maaksidente at ako, sa halip na happy tayo sa New Year, naku, nabawasan ang parte ng katawan. Diyos ko naman din. Opo. Yan nga ang maganda, hindi maganda sa ating mga Pilipino, Attorney Mimi. Ano bang dahilan bakit nagpapaputok? Para itaboy daw yung malas, mga evil spirit. Naputokan ka, di lalo kang minalas. At lalo Kaya nagkaroon ng evil dyan sa buhay mo. Oo, ironic din, no? Ironic. Oo. Tsaka I mean, kung celebration lang naman din, no, marami namang ways to celebrate. So baka, di ba, lalo nating ituloy yung pagkikreate ng new traditions. Kung yun naman yung ating intention din, di ba, na maging mas maganda ang pagpasok ng bagong taon. So marami pong ibang paraan na pwede nating gawin.
Oo, O ayun. sinasabi Naku, ko nga eto diyan, naman Attorney Mimi, sige din. hmm, Opo. sinasabi ko diyan sa mga estudyante ko, sa ibang bansa, 'wag naman nating kainggitan ano, kaya lang sa kanila ang New Year's countdown binibilang yung minuto o segundo para pumasok yung Mm. bagong taon. Sa atin matapos Mhm. ang bagong taon nagbibilang tayo ng sunog, ng, naputulan ng kamay, ng mga Ay. namatay. Naku, napakahirap Mm. na countdown 'yan. Mm. Oo, masyadong madugo naman yung countdown na yun, 'di 'no? Huwag Oo. naman pong gano'n, oo. Yan naman po talaga yung pinakaayaw nating mangyari 'no. Naku, yan ang isa sa mga realizations ko din for this year. Naku, napakaimportante po ng health 'no. Kahit anong mangyari Mm. dapat ipa-prioritize po yan. So isa 'to sa mga paraan para pag-ingatan natin at i-prioritize ang ating kalusugan at ang ating katawan, 'di ba din? Oo, Oo, tama 'yan, ayan. Attorney Mimi, kasi kahit na napakarami ng kayamanan mo kung magagastos mo rin lang naman para i-restore ang kalusugan, wala ring kuwenta 'yan, 'di ba? Kaya i-prioritize natin yung ating kalusugan. Tama, agree din. Ayun, naku eto naman din naku ang charge daw sa small value transactions sa e-wallet and fund transfers isinusulong alisin. I agree, I Hmm. agree din. Oo, Oo, ako rin. napakahirap din. Naku, bakit naman gano'n, napakamahal 'no, kada transaction Oo. usually din sa ginagamit kong payment app 'no, Mm. ₱15 minimum 'no, oo, naku. Dapat naman talaga din hindi lang 'yan, nagtataka ako din kahit yung bank transactions 'no, kahit same bank din 'no, pero, sa Mm. ibang branch. Nagbabayad ka pa, ikaw na nga nagdedeposito ng pera doon sa same bank, nagbabayad ka pa. So Mm. gano'n din dito, so yan e-wallet tsaka yung mga online transactions. Naku, ang mahal din, hindi lang naman 'to ₱1, ₱2. Again 'no, from my experience at the minimum ₱15 yung bayad sa pag-transfer. So dapat talaga pag-aralan din yan din. Naku, napakabigat niyan para sa ating mga kababayan. Naku naman din. Oo nga, Attorney Mimi, alam mo, ang katotohanan niyan, pagka nagdeposito ka ng pera sa bangko, Mhm. pinapautang mo sila dahil ginagamit nila Yes, yung perang idineposito natin. So pinagkakakitaan agree. nila. Kaya siguro yung mga ganitong Opo. simpleng transaksyon, hindi na tayo dapat i-charge kasi kumita naman na sila doon sa perang ipinagkatiwala natin, di ba? So tayo ngayon, tapos ang Mm. interest nito napakaliit. So parang Yes. pinagkakakitaan na nila, nalulugi pa tayo. Siguro dapat ang ating mga mambabatas, no, tama ito, agree ako diyan, 101% Mm. na wag nang Yes. i-charge. Kaya lang ayon do'n sa Opo. nabasa kong bill, Attorney Mimi, kung tama, parang 2,000 yung small transaction na sinasabi. Sa tingin ko dapat gawin nilang Hmm. mas malaki. Siguro mga 5,000, Mm. 10,000, wag nang i-charge. Opo Kasi din, sa laki ng oo. kinikita nitong mga e-wallet na ito, siguro naman Mm. ibalato na nila sa atin yung maliliit na transaksyon na ganyan. Tama, agree din, oo. Tsaka yun nga, baka mas mapag-aralan ng maigi at makita natin ano pa yung ibang transactions na puwedeng isama para ma-consider din Mm. din 'no. Kasi lalo na ngayon 'no, again din because of what happened during the pandemic, parang most of the transactions are done online. So talagang naku Mm. naman, buhay na buhay, naku namamayagpag ang kabuhayan ng kanilang negosyo din 'no. So, medyo alalay naman, hinay-hinay naman kasi kawawa Mm. naman yung mga tao din 'no, na para bang wala kang choice. Lalo na ngayon din nakikita ko rin 'to yung mga kakilala ko na nagtatrabaho dito sa Maynila, nagpapadala sa probinsya, Mm. talagang nahihirapan sila din 'no. Minsan pagdating doon Mm. nakakaltasan pa, maliban sa may charge 'no, yung ibang tao pa Mm. kumikita kasi para halimbawa ma-cash out din 'no, o kailangan, Mm. kukuha ako ng ₱50, ₱100. So yung ipapadala sa kanilang pamilya nabawasan pa, maliban sa nagbayad sila ng transaction fee 'di ba 'no, so magbabawas pa dun. Mm. So napakalaki naman ng kabawasan dun sa pera na kanilang pinaghirapan din. So again, Oo, sana po talagang mapag-aralan ito sa Kongreso din. patong-patong na nga yung mga charges na yan, kaya ang nalulugi talaga yung, nagta-transact na samantalang pinagkakitaan na ito ng mga providers, ta's babawasan pa. Mhm. So siguro Yes. ibalato niyo na sa mga maliliit na mamamayan yan at yung bang tinatawag na social responsibility, corporate social Yes. responsibility ng mga taong ito. Mm.
Agree din. Ako, antabayan na natin yan din next year kasi syempre medyo bakasyon pa ang Kongreso Mm. pero next year hopefully when they resume, sana masubaybayan natin na talagang mapag-aralan nila kung papaano nga ba ang dapat na atake dito sa mga ganitong transactions Oo. at paano mas makakatulong sa ating mga kababayan para ma-minimize naman po ang karagdagan pang expense sa kanila. Ayan. At Ako saka din ha, maidagdag ko na rin, maidagdag sige ko na rin, din. Attorney Mimi, yung bang interbank transaction na sinabi mo kanina, no? Mag-withdraw ka Yes. sa ATM, napakamahal nung Mm. charge nila. Eh, Ang samantalang laki pinagkakitaan na din. nila yung parang dineposito mo eh. Opo, at saka, I mean, several years ago, I think it was just 11 pesos and then it became, I think now 18 pesos. No, ang laki nung O may difference. Kaya 25 yung pa, iba, Attorney Mimi. ganun ba din? Meron So, pang hindi 25. ko maintindihan. Oo, hindi ko naman maintindihan bakit anong nangyari, ganun kalaki yung naging difference. I mean, baka pwede rin pag-aralan ng Kongreso ito din, no, na bakit ganun Mm. naman kalaki yung tinaas sa transaction fees when in fact you're just withdrawing or 'di ba making a transaction from one bank, 'di ba? So hindi ko rin maintindihan din. Oo. So again, sana At mapag-aralan saka, din ito. tsaka isa pang, Yes, Dean. Attorney Mimi, yung sistema nila sa ano pakiayos, kasi kung kailan ka nangangailangan ng pera dahil sweldo, marami nakapila, saka naman sira ang ATM nila. Oo nga din. Buti na Baka, lang yung ATM ko oo. automatic tumisis. Wow! Very good din, very good. I agree. Dapat ganyan lahat. Nako naman din, oo. Nako, na magandang paalala yan sa mga nakikinig ng mga mister. Ayan, magandang paalala ng ating Oo. din. O, diretso sa misis. Opo din. O, agree ha. Sinabi ko nga din ha, di ba sa mga banks, kahit sa same bank, ibang branch lang, pero ikaw ay nagdedeposito sa ibang branch lang, no? Nagbabayad ka pa. Yun ang hindi ko talaga Oo. maintindihan. Ano ang kadahilanan? Same bank naman po, wala na kayong ililipat, di ba? It's just a different branch. Bakit pa ako nagbabayad ng transaction fee? So, these are the Yun. things na sana ay mapag-aralan din. Again, ng Kongreso din, no? Kailangan pong pag-aralan ng Kongreso. Meron kasing oversight functions din sila din, no? At meron talagang mga committee on banks. Oo, both houses of Congress, Senate, and House of Representatives, meron pong committee na anong tawag dyan, nakalaan talaga ang kanilang resources. Yung buong committee ay talagang parang pag-aralan itong mga banks and online transactions. So, sana po next year, no, pagbukas ng Kongreso, ito ay matutukan na talagang madinig naman nila ang panawagan ng ating mga kababayan na, naku, alisin na yung mga fees na yan, or at least bare minimum lang sana din para hindi naman po talaga tayo nahihirapan doon sa ating mga online transactions. Ayun. Tsaka may dagdag ko, Attorney Mimi, no? Maidagdag ko lang Yes, na Dean. habang inaaksyonan ito ng Kongreso at pinag-aaralan, yung regulatory powers ng Bangko Sentral ng Pilipinas, baka pwede nilang masilip at i-regulate ng todo itong mga banking industry na ito para mabigyan naman ng konting kaluwagan ang mga depositors na katulad natin. Agree din. Ang dami nating opinion dito din kasi syempre, pinaghirapan naman natin ito din, no? Oo, importante ito. Gusto ko nga rin idagdag din ha, kapag ka ikaw ay magdedeposito, no? Ganyan ang problema. Kapag ka ikaw naman ay magwi-withdraw, i-close mo na yung account, ang daming katanungan. Sabi mo nga din, di ba? Kapag tayo ay nagdedeposito ng pera, tayo ay in essence nagpapautang sa bangko kasi pinapaikot nila yan, ginagamit nila yung pera. Pero kapag ikaw ay magko-close ng account, kakausapin ng bank manager, ang daming katanungan. Saan niyo po gagamitin? Bakit po i-close yung account din? Lalo na kung medyo malaki-laki. No, medyo substantial yung amount, 'di ba? Pero 'di ba, when in fact, 'di ba, kagaya nga ng sinabi ni Dean, tayo po ang nagpapautang sa bangko, pero kapag isasara na, karaming katanungan, pero kung kayo ay makasingil, wagas din. So talaga namang medyo kailangan pag-aralan naman natin itong mga ganito kasi parang ironic din, no? Ang ironic nung nangyayari dito sa ating mga ganitong transactions sa banks and online transactions. So again, antabayanan natin yan at syempre antayin natin next year kung ano nga ba yung magiging developments patungkol dyan para naman makatulong sa ating mga kababayan. Maidagdag ko lang, Attorney Mimi, na kapag ka tayo ay nagdideposito, napakaliit ng interest. Wala pa yatang 1%.
Pero pag ikaw ang Naku, umutang sa bangko, Diyos ko po, ang laki ng interest, ano? Kaya lalo na yung mga agree. umutang ng sasakyan na installment Mhm, through bank hmm, transaction. opo, Naku, ang laki ho ng mhm. interest niya. Kaya pag-isipan nyo mabuti kung gusto nyo ng bagong sasakyan. Bago nyo ipasok Oo sa nga. bangko, mag-isip mo ng mabuti. Oo, kasi din usually siyempre magba-bank financing din 'no. So yung Mm. amount halimbawa na sinabi sa'yo doon ng ahente, magiging iba na Oo. siya when you go through bank financing kasi talagang pagkakakitaan kayo ng bangko din 'no, para ano ba masulit gano'n. Kasi babayaran mo for X number of years, sabihin natin 5 years 'no. So yung Mm. sinabi sa'yo ng ahente ay naku, hindi na yun yung amount na babayaran mo Iba kapagka na. nag-undergo ka ng bank financing, yes. So Kaya talagang may I narinig mean, nga we ako are nagsabi na, mhm, sabi yes niya, if din. you want to rob a bank, establish one. Ay, gano'n din. Agree, parang, may truth and intellect in that din, oo. Oo. Kasi talaga namang I mean, Mm. I think also for the next year 'no, 2024, siyempre i-goal din natin din yung financial literacy. Kailangan mas alam din natin Mm. kung ano yung nangyayari sa ating finances kasi talaga namang ito yung mga bagay na pinaghirapan natin. So, dapat talaga naman kung saan napupunta kada sentimo, 'di ba, talagang bantayan natin at talagang pag-ingatan kung saan napupunta yung ating kinikita. Oo, ayun. Naku, eto naman din ha, pangatlong issue, naku, si President Bongbong Marcos ang sabi niya ay pinalawig niya ang pagpapataw ng mababang taripa sa ilang produkto hanggang December 2024. Ayan, so next year, ganun ba yun? Hanggang December 2024. Ano bang Mm. effect nito di kapag pabababain ng tariff tax natin? Oh, magandang epekto niyan, Attorney Mimi, kasi kung mababa ang yung binabayaran nitong mga negosyanteng ito, ang pag-asa natin bababa din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasi Mhm. kapag ka itinaas yung tariff rate, babawiin niya ng mga negosyante doon sa presyo ng bilihin eh. Kaya ang Yes. makikinabang sa kuwan na ito, pagbababa ay yung mga end users na tinatawag, yung mga ordinaryong mamamayan na bumibili ng mga pangunahing produktong ito. So the end goal pa rin din is para pababain yung presyo ng bilihin? Mm. Mm. Oo, Yun ang naku, 'yan. So purpose talaga niyan. oo, siyempre yun naman talaga, kasi din siyempre most of the Filipinos yung mga pinag-uusapan na mga yung komplikadong mga economic issues 'no, yung mga ganyan 'no. Medyo hindi na nila na mahirap na, malayo sa bituka, pero itong importante talaga sa kanila, tumaas ba o bumaba yung presyo ng bilihin, yun talaga yung Mm. crucial at talagang araw-araw na pinoproblema ng napakarami sa mga kababayan natin. So talagang kung ganito yung magiging epekto ng pagbaba ng taripa 'no, aba talagang wini-welcome natin 'yan at Mm. sana talaga ay maging successful para naman matulungan din again ultimately yung ating mga kababayan. Yun, Oo, naku. tama yun. Malaking tulong ito sa Mhm, mga tinatawag nilang hand to mouth existence ang kabuhayan. mhm. Naku, lalo na ganitong mga panahon din na holidays 'no, o bagamat hindi naman lahat nagse-celebrate ng, Pasko 'no, but most of us 'no, may holidays 'no, mahaba yung mga bakasyon. So medyo marami-raming gastusin ng pagkain sa bahay 'no, o yung kung kumakain sa Mm. labas 'no. So talagang mas tumataas ang expenses din. So malaking bagay ito at talagang wini-welcome natin ito. Ayan, Kaya naku, kami ito 'pag naman din kumakain sa labas, yung lamesa na lang ang inilalabas para medyo matipid. nagbaon na pala din 'no, meron palang kanin, oo. O kaya Oo. isang ulam na lang din tapos lahat dala na do'n, Oo. na iba talaga din 'no. Ayan, naku, eto din ha, yung piston umaasang pipigilan ng Supreme Court ang December 31 deadline sa Public Utility Vehicle Franchise Consolidation. Naku, Oo. marami talagang medyo hanggang ngayon din ay hindi talaga matanggap ito at talagang tumataas ang kilay at talagang hirap na daw po sila. So, ayan, naku, medyo Oo. ang sa palagay ko din ang hirap din ng Alam mo role talaga ng gobyerno sa mga oo, ganitong usapin. Yes, alam mo, Attorney Mimi, ito kasing problema natin, yung ating public transport system, hindi dapat nasa kamay ng mga individual. Dapat siya nasa mhm, isang entity na may responsibilidad, o kaya nasa gobyerno katulad sa mga ibang bansa. Kasi pag inilagay mo sa mhm, kamay ng individual ang basic need na ito ng public transport,
mau-hostage mo ang gobyerno, mau-hostage nila ang publiko. Yes. Katulad na Yes na-experience natin din. ng mga transport strike, ano? Kaya dapat sa Opo. aking tingin diyan, tama itong galaw na ito ng gobyerno. Although alam ko marami magagalit sa sasabihin ko, Mm. tama ang galaw Sir ng gobyerno na gawin yung mga kooperatiba at i-rationalize yung ating mga mm, ruta ng sasakyan para mhm, hindi nasa kamay ng individual yung tinatawag na Certificate of Public Convenience. Kasi dapat ipaalam mhm, natin sa publiko na ang pagkakaroon ng prangkisa ng pagpapatakbo mhm. ng sasakyan o common carrier kung tawagin, pribilehiyo Yes. po ito, hindi po ito karapatan. Na sa Yes. tingin natin dito Mhm, sa mga nagrarally, pinapalabas nila na karapatan namin yan. Hindi nyo po karapatan yan. mhm, Yan po ay mhm. pribilehiyo na binibigay ng Yes. gobyerno matapos kayong sumunod doon sa mga alituntunin na inilatag ng ahensya ng gobyerno katulad ng LTFRB. So ngayon, tingin ko po Yes. dito yung modernization, actually 2017 pa ito Attorney Mimi, di ba? So 6 na taon na kayong Mm. pinagbigyan. Hindi Yes. pa rin kayo Opo. nakapag-modernize. Opo. So Tsaka anong gustong palabasin naman itong ating mga kasamahan? Oo, tama nga yung sinabi mo din, parang ang nangyayari, hino-hostage yung gobyerno, no, which Hmm. cannot be din. Kasi kailangan din natin intindihin kung saan nanggagaling yung gobyerno. Sinabi nga ni Dean kanina, yung term na Hmm. ginamit niya is common carrier. So yung common carriers, alam mo Hmm. din, syempre, ang importante dyan, yung kaligtasan ng mga sumasakay doon Oo. sa ating public utility vehicles, no? Hindi lamang yan ordinary diligence, extraordinary diligence yung kailangan. Oo. Kasi nga po, kaligtasan ng sumasakay para po masigurado natin na hindi maaaksidente yung ating mga kababayan Hmm. na sasakay sa public utility vehicles. At yun nga sabi din, we have to modernize na din kasi. So wala namang intensyon na Hmm. um, parang I-phase out. i-ostracize, i-phase out, o alisan ng kabuhayan. But to some extent, we have to be responsible din. Kasi sinabi nga ni Dean, Hmm. yung prangkisa is a privilege. Meron po tayong mga karampatang obligasyon. Yun ang sinasabi ko rin din lagi dito sa Huntahan, no? Ang hirap din ng isang lipunan na napaka-focused, hyper-focused on their rights, but Rights. tend to forget the obligations, no? Kasi hindi mag-exist yung rights kung walang obligation. So, kailangan natin i-balance din yung din, no? So, kailangan tingnan natin, hindi lang din ano yung makakabuti sa akin, sa atin, but ano yung makakabuti sa pangkalahatan. Di ba, Din? So, yun din yung May kailangan din natin may dagdag sa ko mga ganitong usapin. Yes, Din. may dagdag ko lang Attorney Mimi, kasi alam naman natin ito katulad ng mga sumasakay sa pampublikong sasakyan tulad ng banggitin ko na yung jeepney, napakarami mga Opo. jeep diyan na halos matatakot ka na sumakay eh. Tapos pagka pinatakbo, Totoo. yung takbo na nga ay reckless pa ang pagdadrive, napakalakas ng buga ng usok. So hindi maganda sa ating Opo. kalusugan at sa kapaligiran. Tapos kailan lamang, Din. siguro kahapon yata ito, may nabalita na isang jeep bumangga sa puno kasi nawalan ng preno. Mm. So, Mm-mm. alam niyo, parang hindi roadworthy itong mga ganitong klase ng sasakyan, hindi dapat pampasahero at hindi dapat lumalabas yan. Kasi yung kapakanan ng Agree. publikong sumasakay ang nakasalalay dito. Yes. Very, very important. Yun din yung tingnan natin. Ano ba yung dahilan ng gobyerno kung bakit ginagawa natin ito? Again, ultimately, para po sa safety ng mga kababayan natin na nagko-commute araw-araw din, no? O hindi lang sa safety. Yun nga sinabi mo din, grabe ang usok. Din, no? Pagpasok, pag-alis mo, pagsakay mo, naku, fresh na fresh pa, bagong ligo. Pagdating mo sa eskwelahan o sa papasukan mo, naku, amoy usok ka na din, no? Parang walang sense yung iniligo mo din, no? Yung iba pa, naku, no, ako yung nag-aaral din, no, college, no, yung ruta talaga, talagang napapakapit ka kasi ang pihit talaga naman ng jeep, no? Sabihin na natin din, no? At minsan yung iba pa may parang mga boombox, alam mo yun din, yung sounds, parang Ay, oo. nayayanig yung buong jeep. 'Di ba? Hindi marinig pag ikaw ay papara na. So, I mean, yung mga ganong practicalities din, no? Kailangan natin pag-aralan. At talaga naman pong may say yung gobyerno dito kasi usapin po ito ng pangkalahatan, no, ng public safety ultimately. So, kailangan po nating mag-give way din para sa mas nakakabuti, sa mas nakararami din. Ay, ayan. Napansin ko lang kasi Yes, Attorney Dean. Mimi, dahil sa tagal ng panahon na hindi ito napagtuunan ng pansin ng gobyerno, akala nung mga operator at mga driver, karapatan na nila na magkaroon ng prangkisa. Inuulit ko lang po, ito po ay pribilehiyo na para mabigyan ka ng prangkisa,
yan dapat sumusunod ka dun sa mga regulasyon. At isa na dyan, yung roadworthiness, yung sasakyan na ibabiyahe. Kasi hindi po pwedeng kung ano lang yung gusto natin, yun na ang masusunod. Di ba? At hindi po pwedeng sinasabi na mahirap kami, yan lang ang kabuhayan namin. Naalala ko tuloy si Justice Sagani Cruz, sabi niya, social justice can only be invoked by those who are deserving. Hindi mo pwedeng invoke yung social justice simply because you are poor. Di ba? Hindi sapat na dahilan yun para lumabot ka sa batas na naghahanap buhay ka, pero yung hanap buhay mo, hindi dapat nakakaperwisyo sa nakararami. Kasi may karapatan ang bawat isa. Oo. Tsaka, di ba, Dean, I mean, yung very essence na no one is above the law. So, ganun din, no? Regardless of your status in life, kaya mayaman, kaya mahirap, nakakalimutan din natin, Dean, na kahit anong katayuan natin sa buhay, no one is above the law. So, kailangan natin sumunod po sa umiiral na batas dahil nga po, ultimately, yun po yung nagiging susi para sa mas magandang society in general. Dahil kailangan natin tingnan, hindi lang kung ano yung makakabuti sa atin, kundi sa iba't ibang sektor pa ng lipunan din. No? So, kailangan ganun lagi yung pagtingin natin. Nako, ayan din, maidagdag ko lang, Atty. Mimi, lahat ng karapatan natin ay may hangganan kasi. There's no such thing as absolute right. So, yung karapatan mo ay nakakasapaw na sa karapatan ng iba, tapos na dun yung karapatan mo. Yes, agree. Nakakalimutan po yan ng nakararami din, no, na sad to say, pero yun nga, ultimately, kailangan natin tandaan na, kumbaga kung ano yung karapatan mo, ganun din naman yung karapatan ng iba. No? So, hindi mo pwedeng push lang ng push na, ito yung karapatan ko. No? Sinabi mo nga din, it's not even a right. It's a privilege at this particular issue. No? Isa po yung pribilehiyo, meaning meron kang karampatang obligasyon na dapat gawin para po mapatuloy mo yung pag-exercise ng right na yan kasi it's yung proper talaga doon is it's not just a right but it's a privilege na pwedeng bawiin sa'yo kung hindi mo naman nasusunod yung itinakda ng mga provisions ng ating umiiral na batas. Ayan. Pahabol lang, Atty. Mimi, no? Yes, din. Sige po. Bakit ito, tanong ko lang naman sa ating mga agencies tulad ng LTO, bakit po nare-rehistro pa at nare-renew ang registration ng mga hindi na roadworthy sasakyan? Yung mga nagbubuga ng usok, di ba may smoke emission test bago mairehistro? Ano kaya ang nangyari? Bakit na-rehistro pa? Oo. Ang dami yang nagkakaroon ng lisensya, hindi dapat magkaroon ng lisensya. Yun. Di ba din? Oo. So, baka dapat din naman, katok-katok naman po, no? Pasintabi naman po. Pero syempre, dapat din po, no, sa mga ahensya ng gobyerno, medyo pag-aralan din ng maigi, no? Bakit nga ba nangyayari yung mga ganito? Kasi importante naman po, dahil, again, no, public safety and security yung pinag-uusapan natin dito. Ayan. Dina, alam mo, napakaganda ng usapan natin dapat ngayong umaga. Pag-uusapan natin mamaya no, yung property relations between spouses, no, yung mga mag-asawa. Pero bago yan din, meron po tayong dalawang katanungan dito sa Legal Years, ha? Ito po ang unang katanungan ni Mark Ronald. Attorney, pwede po bang mabawi ang lupa na isangla almost years na po? Namatay na po yung sinanglaan pero may usapan naman po na maaring tubusin kahit anong oras pag may pera na. Kaso yung anak na po ang namamahala. So namatay po yung pinagsanglaan din. Kung may kasunduan sila, tutupad yung kasunduan nila. Nako, pwede namang tubusin. Binding pa naman. Lang naman ito. O binding, di ba, as to the heirs, di ba, din, or assigned. So, walang problema dyan, no? Walang problema. Dapat, tuloy-tuloy lang din, no? So, walang dapat ikatakot si Mark Ronald. Pero siguro din at this point, baka pwedeng kausapin na yung anak na namamahalan na may, kung meron palang gano'n na naging usapan yung magulang at si Mark o kung sino man nakakilala ni Mark, no, dapat kausapin na kasi nga baka naman hindi aware o kung ano yung napag-usapan, kailangan din po ma-communicate na para hindi magka-problema din later on. Nakita ko lang, Atty. Mimi, ang problema dito, hindi niya sinabi kung nakasulat ba yung usapan nila o verbal. Kasi pagka verbal yung usapan at namatay na yung kausap mo, medyo mahirap ng patunayan yan. Mahirap, oo, tama din. Exactly. Kaya nga din lagi natin paalala dito sa huntahan din, no, any transaction na you will enter into as much as possible, gawa po ng kasulatan. Kung natatakot po sa abogado, una-una, sana wag kayong matakot, no, din. Pero kung talagang natatakot din, kahit sulat
sulat kamay lang din, no? Pwede naman yan. Basta pirmahan po ng both parties, no? So, it will remain to be binding. Yun naman yung ano, wala naman daw form. Pero, may mga ibang exceptions. Pero kung at least at the bare minimum nga din, no, meron po kayong kasulatan. Pero kung malalaking transactions din, no, at talagang medyo nakasalalay dyan, halimbawa din iba yung pension mo, yung life savings mo, mas maganda na pong kumausap ng abogado para po matiyak na naayon po sa batas at hindi naman po kayo mapiprejudice. Huwag po kakalimutan yun. Kasi ang masaklap niyan, di naalala ang mga abogado pag may problema na, no? Pero hindi nakikita na dapat prevention kasi ang hirap na pong solusyonan, lalo na kung halimbawa kayo ay pumirma sa isang kontratang hindi nyo pina-review sa inyong abogado, hindi nyo naman binasa, pero bastang pinirmahan, nako, napakahirap din. So sana maalala yung mga abogado bago po pumasok sa mga transactions at bago magka-problema, wag pong pagkatapos. Well, pagkatapos din, nandun na rin yun, pero sana bago din. Oo. At kasi ganito ang karaniwang karanasan natin dyan, ano? Papasok sa napakalaking transaksyon, nagtitipid at ayaw gumastos sa consultation o kaya sa review sa abogado. Eh, pag nagka-problema, saka pupunta sa abogado, ay mahirap na solusyonan. Hindi po kami miracle workers. Ano po? Kami ay gumagawa lamang ng ayon sa batas. Kaya kumonsulta kayo bago kayo pumasok sa mga transaksyon na katulad niyan. Yes. At saka mas mapapagastos pa din kapag talagang nagkakasuhan na, di ba? Yun talaga. So, if you really think about it, para mas makasave, really in essence, no? Talagang kumausap mo ng abogado bago. Kasi kailangan pong ma-discuss sa abogado yung mga specifics ng inyong mapagkakasunduan, no? So, dapat po malinaw yan sa parehong partido at in fact, both parties talaga, lalo na kung malalaking transactions, should really engage the services of a lawyer. I mean, even for contract reviews din, no? Para matiyak lamang po na hindi naman po napaprejudice either of the parties. No? Hindi naman po natin intensyon namang lamang sa kahit sinong partido kasi dapat po lagi namang naayon sa batas kung ano yung nakasulat po sa kontrata. Ayun. Ito yung sabi ng mga Tagalog, Attorney Mimi, no? Naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. So nanghinayang sa consultation fee, pumasok sa transaksyon, ayun, mas malaki ang lugi. Lugi ng mga milyon ako din. Yan. So paalala po, hindi naman po nakakatakot ang mga abogado. No? Nandito naman po kami para tulungan kayo. So yun din po ang paalala natin dito lagi sa huntahan. Ayun. Ako din, ito naman ang katanungan mula kay Iza. Attorney, ano po ang pwede kong ikaso sa lalaki na dapat papakasalan ako? Pero hindi sumipot sa araw ng kasal namin. Dapat may Nako, may legal years, dapat nakadramatize itong katanungan ni Isa din, ha? Oo, nako, papakasalan pero hindi sumipot sa araw ng kasal. Breach of promise to marry. Naalala ko ang aking first year law school din. Breach of promise to marry. Attorney Mimi, ang problema natin dito, umasa kasi siya dun sa isang paasa, so nagkaroon siya tinatawag kong UTI, umibig tapos iniwan. Diba? Unfortunately. Ang saklap. Ang masaklap dito, Attorney Mimi, ang batas natin, kahit ang mga desisyon ng Korte Suprema, noong 1960, natatandaan ko yung pangalan nito, Hermosissima versus Court of Appeals, na yung breach of promise to marry is not an actionable wrong. So hindi ka pwedeng magdemanda simply because inayawan ka. Kasi mas mahirap naman sigurong ikasal kayo, pero ang timsong niya, gusto ko nang bumitaw. Diba? So mahirap naman yun. Ano ba yan din? Oo. Totoo yan din. Kasi bakit ko naman pipilitin yung isang tao na hindi naman buo ang pagmamahal sa'yo, hindi naman desidido talaga. No? Although bagamat masakit talaga, masaklap, no? I cannot imagine din naku, ang pain na dinaranas naman po ng Isa o nung kakilala ni Isa, no? Naku, pero yun ang sabi ng Korte Suprema. Ang di ba, yung it's not an actionable wrong, meaning hindi mo pwedeng file ng kaso o pilitin siya na magpakasal kasi definitely hindi pwedeng pilitin kahit sino, lalo na pag-usapin ng kasal. Ang maganda lang dito din, kung halimbawang nagkaroon na ng mga gastusin, yun siguro pwedeng pag-usapan, pwedeng ma-recover kasi usually din, di ba, nagbabayad na ng even sa sa mga institutions, no, sa mga simbahan, sa civil registrar, no, sa mga events place, kung meron nang nabayan, events organizer, yan pwede pong ma-recover, pwede niyo pong mapag-usapan, no, kung may ganun pong nangyari. Pero yung sasabihin mo na
ay kakasuhan mo siya kasi hindi ka pinakasalan, yun po ay hindi po siya actionable wrong. Naku. Attorney Mimi, Ayun. maidagdag ko lang dun sa mga taga-subaybay natin, mga abogado at mga law students, may bagong desisyon ng Korte Suprema, sabi ni Justice Leonen, noong 2021, I think November yata ito, no? Yung Guevara versus Banak, na yung ginastos ng isang partido, tapos umayaw yung kanyang partner, ay hindi pwedeng mabawi in breach of promise to marry. Dahil yung broken-heartedness daw ay hindi actionable wrong. At ito kasi, ang nangyari dito, Atty. Mimi, nagbigay ng 500,000 itong si foreigner, German yata ito, no? Para tulungan itong si Miss Guevara. Ang problema, last minute, nalaman nitong si babae na ito palang si foreigner ay kasal pa at hindi pa divorsyado doon sa kanyang unang asawa sa Germany. So, nagdalawang isip ngayon itong si babae, hindi sumipot doon sa kasal. Idinimanda siya para bawiin yung 500,000 man lang. Sabi ng Court of Appeals, ibalik mo. Sabi ng Korte Suprema, hindi kasi nanloko ka eh. So, in bad faith ka. Kaya hindi mo pwedeng ma-recover yung damages na yan. The nerve. Ikaw na nga ang nagpaasa. Babawiin mo. Ay, nako, tama. Tama naman yan, Dino. I couldn't agree more. Dapat lang. Nako, kulang pa nga yun. Kulang pa nga kung tutuusin. Pero yun nga, nako, bakit mo naman babawiin pa? Nako naman, no. Yun. Pagka naibigay na. Oo. Kalimutan na yun. Diba? Lalo na nga kagaya nga sinabi mo dyan din, di ba? Yes, kapag ako nagbibigay at hindi pa ako sigurado, hinihingian ko ng 3 hibla ng buhok. Ano ba yan, Din? Ikaw talaga, Din. Ako naman. Ayan. So, parang ang sarap pag-usapan ito talaga pag mga usapin ng mga kasal, no? Mga hiwalay. Talagang, alam mo, Din, no? Yun nga, sinabi ko kanina, naalala ko yung aking first year law school, napaka makulay ng subject na yan kasi ito talaga yung malapit din sa ating puso, no? Siyempre, yan yung mga bagay na talaga namang iniiyakan, no? Talaga naman, napakalapit sa puso ng mga tao at parang lahat may karanasan sa heartbreak, no? So siguro di sa mga susunod, magandang mapag-usapan natin yan para mas maunawaan po ng mga kababayan yan, yung mga ganyang usapin at ano ba yung implications niyan from a legal perspective naman. Yan. Sabi kasi ni Blaise Pascal, Attorney Mimi, the heart has reasons of its own, which reason does not know. Agree. So, bago yung sinabi ng Supreme Court, sinabi na ni Blaise Pascal din, no? Di ba? Sinabi ng Korte Suprema doon sa Chua versus Clave, kino-quoting from Blaise Pascal. Yes, nako din. Masayang pag-usapan yan sa mga susunod na pagtatanghal din, ha? Naku, pag-usapan natin talaga. Ayan, ako, ha? Para sa mga may katanungan legal. Ay, Din, sige. Yes, Din, go ahead. Dagdag ko lang, Attorney Mimi, no? Para dun sa mga umiibig at mangingibig, pag ayaw, huwag nyo nang ipilit. Kasi masasaktan ka lang, eh. Meron 113 million Filipinos. Iisa lang yan. Bakit mo pagtutuunan ng pansin kung ayaw naman sa'yo? Ang problema kasi, parang LDR daw, yung long distance relationship. Yung gusto mo siya, pero ang layo naman na magkagusto siya sa'yo. Aray ko din. Ay, naku, umaga, pinapasakit daw eh. Mag-MU daw, mag-isang umiibig. Naku, mahirap yan. Masakit naman yan. Ikaw talaga. Masakit na dyan kasi yung umaga. Oo, nako, huwag talagang pilitin din, no? Bagamat alam niyo, masakit talaga yan sa totoong buhay. Nako, hindi ko alam, parang si Din, hindi naka-experience ng heartbreak. Nako, ako talaga, experience ko yan, di na talagang masakit, no? Pero, syempre, nagpapasalamat ako dyan kasi hindi dahil dyan, hindi ko naman nakilala ang aking napangasawa ngayon, Din, no? Diba? Na syempre, ninong namin na nag-iisang Dindo ka. Thank you, Din, ha? Sabi nga ni Kwan, sabi nitong si Ralph Waldo Emerson, everything that you have lost, there is something better that you will gain. Diba? So, based on experience. Kaya kung pagkaganyan, pabayaan mo yan. Kung ayaw, huwag mong pilitin. Oo, totoo din. No? Tsaka, doon mo rin malalaman yung self-worth mo din. No? Hindi mo kailangan ipagpilitan ang sarili mo sa isang tao na hindi ka naman mahal o hindi naman kayang suklian yung pag-ibig na handang ialay. Diba? Ayan. Kaya tama yung sinasabi ng mga kaibigan nating pulis eh. Ang sabi nila sumuko ka na para hindi ka na masaktan. Kasi pagka manlalaban ka, masasaktan ka eh.
Parang hindi na 'to legal years, parang romantical years na din. Oo, 'no? Ayun. Pero siyempre, oo, lahat naman ng ating mga umiiral na batas 'no, naka-root 'yan sa personal experience Hmm. 'no. 'Yun naman yung din, so tandaan din natin. Kaya din naman yung mga batas tayong umiiral dahil 'yun naman po yung karanasan natin. So meron Hmm. lamang siyang legal implication. So 'di na naku, ang dami na mamaya umiinit na yung telepono natin sa dami ng katanungan dahil itong ating pinag-usapan ngayong umaga. Pero di na, para po sa mga may nais na itanong na kahit anong problemang legal o kahit may Hmm. kinalaman sa pag-ibig, basta may legal na aspeto, aba pwede niyo pong ipadalangin yung mga katanungan sa aming Facebook page. Hanapin lamang po ang Huntahang Legal or mag-text sa 0925-355-5778. Ayan, nagbabalik po ang Huntahang Legal at kagaya ng aking ipinangako kaninang pag-uusapan ay patungkol sa family law, particularly marital property relations. Kasama pa rin natin, nag-iisa, Dean Cecilio Duca, ayan din, oo. Paano nga ba itong, medyo bilisan na natin din ha, paano nga ba ang property Oo. relation as between spouses din? Paano na ba ang umiiral na batas natin ngayon? Kasi before, no, parang naalala ko yung aking lola, ang nababanggit niya palagi yung conjugal property. Pero, oo, ngayon din, paano na ba yung property regime as between the spouses? Oh, nung magsimula, Attorney Mimi, ang effectivity ng Family Code noong 1988, ang nangyari diyan, pinalitan ng absolute community of property. What the husband owns, the wife owns. What the wife owns, Yeah. she owns. And then, biro lang. Gusto ko mag-agree, pero hindi. Oh, joke lang yun din, joke. Mali Oo. po yun. Paano? Ang ibig sabihin, Paano ba kung din? ano, Opo. kung ano man yung mga ari-arian na dinala nila sa kasal, they share in common. So hati sila doon. Ang yun na nakalagay doon sa Article 88 ng Family Code, Attorney Mimi. Ang mga exceptions lang dito, kung meron silang kasunduan bago magpakasal, Yes. yung tinatawag nating prenuptial agreement, na ito ay exclusive property ko at hindi ito magiging part ng community of property. Ngayon, meron din namang during the marriage, may donation o kung ano man, at sinasabi na ito donated lamang exclusively sa wife o sa husband. So hindi ito magiging part ng absolute community of property. Pero kung bibili halimbawa ng property o maka-acquire ng property during the marriage, yung isa man sa mag-asawa at sasabihin, akin lang ito, ay hindi ko pinapayagan ng batas yan. Kasi anuman ang ma-acquire ninyo during the marriage, share kayo dyan in common. Oo, din importante yan ha, kasi malaking aspeto no sa parte ng buhay ng mag-asawa ay talaga naman yung usapin ng finances at pagmamanage ng finances. So talagang kung walang prenuptial agreement, yung 'di ba yung madalas nating naririnig sa mga teleserye din, no, yung mga prenup na tinatawag, no, kung may kasulatan dapat before the marriage, hindi during the marriage ha, hindi yung pinag-usapan yung nagpakasal na kayo, dapat before the marriage kayo ay nagkaroon ng usapan na itong property na ito, ako may pinamana sa akin sa ganito, ito hindi mag-form part. Yun po yung magiging exception. Pero kung wala po namang prenuptial agreement at lagpas na sa effectivity ng family code, which is ngayon na yan din, no? Ngayon na effective na yung family code natin. So absolute community of property. So lahat will form part of the absolute community of property noong mag-asawa din. So paano naman din kung halimbawa, yes din. May dagdag ko lang, Attorney Mimi, kasi nung bago mag-take effect yung family code, conjugal property of gains ang tinatawag. So, alam nyo, magkakaroon lang naman ng significance itong property regime kung maghihiwalay yung mag-asawa. Kasi kung di naman sila maghihiwalay at ika nga nila, although walang forever minsan talaga eh. Di ba? So, kung may forever naman sila, till death do us part, immaterial itong tinatawag na property regime na ito. So, magiging material lang siya, magiging mahalaga kung maghihiwalay. Paano natin hahatiin yung property? Kasi dun sa conjugal property of gains, yung dinala mo halimbawa na property ng mag-asawa, pag maghihiwalay sila, isa-separate yun. At kung magkano yung naging bunga, yun lang ang paghahatian nila, 50-50. So aalisin muna yung mga shares nila. Pero sa absolute community of property, regardless kung may dinala kang property o wala, naging part siya ng absolute community, hindi nyo na aalisin yung mga dinala ninyo, kundi paghahatian ninyo equal share. Unless
may mga exceptions tayo na minsan yung guilty spouse ay hindi magkakaroon ng share niya doon sa absolute community. Oo, kung meron siyang, when you say guilty spouse, guilty of what din? Guilty of offense na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Paghihiwalay. Halimbawa, siya yung gumawa ng kalokohan kaya naging sanhi ng pagpapile ng legal separation nitong si babae. For example, hindi siya magkakaroon ng share doon dahil mawawalan siya ng share dahil doon sa sinasabi ng batas. Yun, ako tandaan yan. Talagang emphasis supplied naman ako dun din. Oo naman, syempre naman, dapat tandaan natin. Pero Dina, gusto ko lang din i-emphasize dito sa ating programa. Lagi po talagang nakakalimutan at kahit kapag ka nagtatanong, no, pag sinabi namin ni Dina mag-asawa, ibig sabihin po ay Kasal. nang naayon sa batas, kasal. Hindi po pwedeng nagsasama lang. Kung yung nagsasama lang kayo, iba po ang pag-uusapan natin na property regime. Kasi in fact, wala nga din, no? Hindi siya gaya nung talagang kasal na under existing laws. Ibang-iba po yun, no? Kaya nga po, syempre, di ba, ang sinasabi natin, di napakataas nung pagpapahalaga ng ating mga umiiral na batas sa kasal, no? Sa sanctity of marriage. And of course, kasama na doon yung property regime between spouses. So, meaning yung legally na kasal, ha? Oo. Yun yung ating pinag-uusapan sa ating may dagdag ko lang, Attorney Mimi, yung kasal na pinag-uusapan dito, either civil wedding or church wedding. Wala namang kaibahan yun except yung venue at yung seremonya. Pero dapat meron silang papel na pinangahawakan at nakarehistro doon sa ating Philippine Statistics Authority. Kasi matapos yung kasal, nagkakapirmahan ito ng marriage contract at yung marriage contract na yan, yung officiating officer, minister, pastor, or priest, dapat irehistro ito doon sa ating civil registrar at doon sa Philippine Statistics Authority para masabi natin na legal yung kasal. Dahil kung wala itong ganitong kasulatan, ay hindi natin masasabi na mag-asawa. Sa atin kasi pagka nagsama na, ang nangyayari, tinatawag ng mag-asawa, aba hindi ho ganun ang nasa batas. Sa batas po, ang mag-asawa lamang ay yung legal na kasal. At hindi porke si mayor ang nagkasal, hindi na legal yung kasal ninyo. Kasal din po iyon, legal din po iyon. Basta kasi nakalagay naman doon sa kanyan, sa local government code na yung mga municipal or city mayors ay pwede po sila mag-solemnize ng kasal at legal naman yung kasal na yan provided may kontrata po kayo at ang kontratang ito ay nairehistro sa Philippine Statistics Authority. Kasi bago magpakasal isang tao, di ba, kukuha ng lisensya yan at kukuha doon sa PSA ng tinatawag nilang Senomar, Certificate of No Marriage, dahil hindi po pwedeng ikasal yung kasal na. At isang beses lang ho talaga nagpapakasal. Unless ma-dissolve legally yung kasal or mamatay yung inyong asawa. At wag naman sana. Okay? So yan po ang mag-a-apply itong property regime na ito kung legal yung kasal. Hindi ho ito mag-a-apply dun sa mga illegal ang kasal. Ayan. Di, naririnig niyo na po ba ako? Nandiyan na ba ako? Yeah, oo. Ayun, okay. Naku, sorry naman din. Talaga naman, ito naman ang problema minsan kapag ka-online, talaga nagkakaroon ng technical glitch and difficulties. Ayan, but I was listening to you, Dean, ha, yun. O, kailangan, importante kasi ma-emphasize yan, Dean. Kasi oo nga naman, baka isipin nila, ay, hindi naman po kasi civil wedding lang. So, pareho din naman po yun kasi yung proseso na pinagdadaanan, ganun din, no? So, for example, ako, when I got married, kailangan din po, yun yung sinasabi ni Dean, yung Senomar, Certificate of No Marriage. Kailangan muna yan bago ka makapag-apply ng yung marriage license. And then, meron pa nga yung counseling din, no? Oo, may counseling pa din. So, medyo maraming proseso at syempre, dapat may authority din, yung solemnizing officer. So, napakarami pong aspeto na kailangan pagandaan para po makapagpakasal legally na may visa. May visa. Oo, naalala ko lang yung mga internet providers natin na Attorney Mimi, para mga jowa lang nila. Madalas naglolo ko. Di. Wag naman, wag naman. Oo, naku, ewan ko ba? Oo, wag naman. Pero mukhang ganun nga ang experience. Well, Dean, again, no, we have to go back to, sinabi ko kanina, no, kaya nga po meron tayong mga umiiral na batas para po
para po masagot, ma-address yung mga ganyan, no? Kasi nga, again, di ba, sabi nga natin din, our laws were not enacted in a vacuum. So lahat po yan, ang source yan ay yung experience natin bilang mga tao, no? Kung ano yung karanasan natin. Yung sinasabi din, no? Human relations, no? Itong pinag-uusapan namin ni Dean, marital relations na very, very crucial at napaka-importante. So, kaya naman po, napakaraming usapin na magandang mapag-usapan pa tungkol dito. Dean, alam mo din ha, nako part 1 pa lamang to. Dapat may part 2 at part 3. Mukhang wala na tayong oras. Pero, nako, maraming salamat sa inyo, Dean. Nandun pa lang tayo sa tip of the iceberg, Dean ha. Nako, dahil talagang mahabang usapan ito. But again, no, thank you very much sa pagsama sa akin. Ito po ang ating last episode before the year is. Last episode for 2023. Dean, baka ikaw ay may parting words or may pasasalamatan din. Please go ahead po. Ay, maraming salamat Attorney Mimi sa palaging pagbibigay ng pagkakataon na makasama ka dito. By the way, binabati ko yung aking pinsan sa Dumaguete, si Cecil Duca Rial. Birthday niya ngayon. Happy birthday. At saka yung aming auntie na galing pa sa Australia, si Auntie Betty. Good morning, Auntie. Happy New Year. Yung mga kasamahan natin sa School of Law ng University of Makati at sa buong University of Makati. Magandang araw po sa inyo. Maligayang bagong taon. At syempre sa local government ng Makati na grabe po ang suporta sa School of Law. Sa aming mayor na si Mayor Bibinay, thank you po for your full support to the University of Makati School of Law. At saka siyempre yung aking panganay na anak, si Ate Nika. Nanonood siya ngayon. Hello Ate Nika. Thank you sa panunood palagi. At siyempre doon sa mga anak ko at sa nanay ng mga anak ko, yung aking may bahay, si Carol. Happy New Year at magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga subscribers pala natin, mayroon tayong 46,000 subscribers sa CD Duca Law YouTube channel. Maraming salamat po at manigong bagong taon sa inyong lahat.